Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, hindi ba kayo nagtataka kung bakit marami pong successful na Chinese businessmen? Ano po ang sikreto nila? Yan po ang topic natin today. Welcome back! Ayan, something light at konting kwentuhan lang po ang topic natin for today. Ano ba ang mga sikreto ng mga Chinese kung bakit sila magagaling sa negosyo? Di ba kayo nagtataka? No? Karamihan po ng publicly listed company po no? Sa Philippine Stock Exchange ay marami po dito. Chinese po talaga ang nasa likod. No? Pati yung mga negosyo po sa palipaligid, no? Karamihan po talaga Chinese po nasa likod. Ano ba ang sikreto ng mga Chinese? At ito po ay sinulat no? Ni Sir Wilson Lee Flores. Marami pong award ang tapo nun. Magaling na writer po ito, no? At pinost po ito sa Billionaire website, no? Building Business Empires, Lessons from Chinese Entrepreneurs. At ito po ay isang reaction video, no? At pipiliin ko lang po yung mga points na binigay po niya kasi hindi po lahat ay ganun ka-interesting para po sa akin, no? Okay, let's start po, no? So una, sabi po dito, hard work and perseverance. Of course, no? Common sense na po ito, no? Common po sa Chinese talaga ang super sipag. Hanggang ngayon po, marami po akong kilala po talaga ng mga negosyanteng Chinese, mga kamag-anak ko po. Ang family ko po, no? Hindi po kayo familiar po sa akin, no? Chinese po ako at ang karamihan po sa pamilya ko po talaga ay mga negosyante, mga uncle ko, mga pinsan ko, yung mga ganyan-ganyan po, no? Puro negosyante po. At hanggang ngayon po, kahit ang tatanda na po talaga, no? Yung gabi ay ginagawa pa rin araw at ang araw ay ginagawang gabi. Ang tingin, hindi talagang nangihinayang sila sa oras at opportunity, kaya talagang kayod ng kayod, kahit ang yayaman na po, kayod po ng kayod, no? Masipag po talaga, no? And may pinsan nga po ko, no, na ang dami niya pong trabahador. Daan po ang tao po niya, no? May mga factory po siya pero nagsasideline pa rin po. Meron mo may negosyo na, ang daming negosyo. Nagsasideline pa, nagbabuy and sell pa, no? On the background, no? Pag idle time niya, nagbabuy and sell pa po siya kasi ganun po talaga, masipag po talaga, inherently masisipag po talaga, no? At ano pa, number 2, cash flow focus accounting system. Isa po sa natutunan ko po, no, sa mga kamag-anak ko po na negosyante, pati sa nanay ko, tinuturo rin po sa akin to, no. Isa po sa lesson, mas pine-prefer po, no, ng mga Chinese na hindi na bali yung pinipili po nila, yung mga customer po nila. Ayaw po nila sa mga customer o sa mga situation po, no, na matagal po ang bayaran, mahaba utang, matagal ang bayaran. Importante po kasi sa negosyo yung cash. Hindi na, kasi minsan pwede mong record as profit po, no? Pero kung wala po yung cash flow, no? Umorder niya siya ng pagkarami-rami pero isang taon naman, 2 taon bago ka bayaran. Nangyayari po yan ngayon, no? Usong-uso po yan na matagal lang bayaran. So hindi na po bali na maliliit yung customer mo, hindi na bali po konti ang order. Importante yung bayad, maganda magbayad, hindi nangungutang at cash. At lagi ka pong may cash, napaka-importante po sa negosyo po niyan, no? Another point po, trustworthiness. Trustworthiness. Okay. Ang Chinese po, guys, no, sa hindi po familiar po, no, sa Chinese community, no, kilalang kilala po ang Chinese community na may mga association po yan. May mga association po by family name. Marami pong association ang mga Chinese po, no? At kilalang kilala po ang Chinese community na nagtutulungan po, no? Pauutangin ka. Basta maka-start ka lang ng negosyo mo. Minsan walang tubo, walang collateral, walang problema. Ang importante, gusto ko maging successful ka. Ganun po, no? Kaya po, isang beses ka lang po pagkakatiwalaan po pag ganyan po, no? So hindi po pwedeng masira ka. Pag nasira ka po, forever ka na pong sira. Pag hindi ka na pagkatiwalaan po sa pera, forever ka nang sira. So hindi na po bali, no, na nag-take ka ng risk, no? At na nalugi ka, maraming beses ka nalugi, makaka-recover ka. Basta intact po ang reputation mo, nandun, trustworthy ka pa rin kasi may tutulong at may tutulong po sa inyo dito po sa Chinese community. Alright? Now, next item na po, family in business, no? Pamilya po ay puro negosyante katulad ng sinabi po sa inyo, no? Oh guys, ito familiar po ako, no?
mula po pagkabata ang mga Chinese po ay tinuturuan na po tumulong po sa negosyo, no? Pag natuto ka na pong magbilang, no, at 6 years old, 7 years old, marunong ka na magbilang, patutulungin ka na po sa negosyo. Katulad po ko dati, nagbibilang na po ako ng t-shirt, maliit pa lang po ako, pinatutulong ka na. Ganun po talaga. Kung may tindahan ka, pinatatao ka na sa tindahan, no? Nagpe-prepare ka ng item, okay, humaharap ka sa customer, no? Good pa lang po yan, no? Pine-prepare ka na. Bakit? Kasi tinitraining ka ng magulang mo na paglaki mo, makapag-start ka ng sarili mong negosyo. Ganun po yan. Number 2 po, no? Very, very valuable lesson po, no? Actually, may nabasa po kong article dito sa isa pong expert sa sociology or social science, ganyan po, no, na yung pagbibigay ng responsibility po kasi sa mga bata, no, ay natututunan po talaga ng bata ang value po ng pera. Kasi kung ini-involve po sila sa negosyo at an early age, nakikita po ng mga bata na ang hirap palang kumita ng pera, hindi pala magic yung pera niya. Kaya ang mga bata nasasanay po na hindi po hingi ng hingi kasi alam nila, no, na pinaghihirapan ng magulang po nila, and nagiging mas responsable po ang mga bata lalo na paglaki. Kaya po yung nung college po ko, kwento ko lang po sa inyo, no, ami ko po mga kaklase ko puro Chinese po mga kaklase ko po noon. Ang sisipag po mag-aral, grabe po magsipag mag-aral. Akala mo naghihirap na sila at sila po ang pag-asa ng pamilya nila para umahon sa hirap. Pero yung totoo po, kabaliktaran ang situation po nila. Sobrang yaman po ng mga kaklase ko noong college na mga multi-millionaires po ang family po na hindi nila kailangan magtrabaho. Pero kasi yung training po nila no, mula pagkabata ay talagang sumisipa. Kaya talagang napaka-responsable po talaga at aral po talaga ng aral. Gusto ko lang po i-share po sa inyo, no? Frugality ito natutunan ko rin po, no, kay Sir Tony Tan Caktiong ng Jollibee. Nabasa ko sa kanya, no, sabi niya, no, hindi mo makokontrol kung magkano ang kikitain mo sa buhay mo, sa negosyo mo, or kung ano man. Sa sweldo mo, hindi mo makokontrol Kung i-increasean ka ng boss mo, hindi mo alam. Kung mas maraming bibili sa'yo next year ng produkto mo, hindi mo alam. Hindi mo makokontrol yan. Pero makokontrol mo yung spending mo. Kaya, tipid. Always focus on cutting loss, no? Kasi pag nag-cut ka ng cost, no? Although limited ang income mo, pero matipid ka naman, lagi ka po may cash flow, lagi may natitira sa'yo at yung natitira na yan, pwede mong ipunin, pwede mo ipang-invest at pwede mo ka pong makapag-negosyo. Ayun, no? Okay, last na po na item po dito, very very important po. Ito po ay sikreto po talaga ng mga Chinese po, no? Yung low profit margin, maliit tumubo at mataas ang volume. Ayun, no? Kasi po napapansin ko po, no, sa mga hindi po Chinese na negosyante po, no, na-encounter ko po paminsan-minsan po talaga, no? Hindi po nila mag-gets po yung point, at least mga na-encounter ko po, no? Wala pong racism po dito, ha? Huwag po kayo magagalit po sa akin, ha? Pero napapansin ko po sa iba, gusto po yung mga hindi po Chinese, no? Gusto nila yung malaki po yung tubo, malaki yung tubo para malaki agad yung kita, no? Kasi ang tinitingnan po nila yung present na kailangan ngayon malaki na yung kitain ko sa deal na to. Itong deal na niluluto ko, gusto ko malaki yung kitain ko. Kaya gusto ko tutubuan ko siya ng malaki. Which is hindi po ganun ang mga Chinese mentality. Ang Chinese po, more on long term po sila mag-isip. Mas long term po sila. So mas importante po sa kanila, high volume ang sales at recurring ang income. Ulit, high volume at recurring yung income. Ano ibig sabihin? Ano ngayon kung maliit ang tubo ko? Liliitan po nila yung tubo nila para maengganyo yung customer sa kanila bumili. At pag sila po ang preferred ng customer po nila at maraming bumili sa kanila, mataas po ang volume kaya nagiging worth it pa rin po. Kasi po hindi naman kukunti yung order, marami po ang bibilin sa kanila kasi marami po ang preferred na sa'yo bumili kasi mura ka. So since marami kang order, nagiging worth it pa rin po ng oras mo, no? At marami pong bibilin. At saka, pag ikaw yung mura talaga magtubo, mura lang bigay mo sa customer mo, sa'yo na po bibili ang customer mo. Palagi. So hindi po nakatingin ng mga Chinese businessmen sa isang deal lang. Nakatingin po sila. Ang gusto po nila next month, next year, next 2 years, for the next 10-20 years, sa kanila ka lagi bibili. Kaya po ganun ang tinatarget nila, maliit ang tubo. At yun po ang mga napili ko pong sikreto ng mga Chinese bilang isang Chinese din po, no, na
na Chinese din po ako, no? So yung mga nakikita ko po at na-observe ko po sa family ko po, no? At ito po ang reaction video ko po para po doon. Ayun lang naman ang kwentuhan po natin ngayon, no? Alright, walang disclaimer, kasi wala lang po akong tinurong anything. Kwento-kwentuhan lang po tayo. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwentuhan lang po tayo sa comment section. To God be the glory. Happy investing. God bless po. Bye-bye.